Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Minsan pa ay pinaabot na inyong lingkod ang aking pangumusta sa inyo lahat. Sa mga kayo naroon, ang inyong kinaroroon na 72 countries all over the world na mga ka-OFW namin. Ipinabot ko ang aking pangumusta. Para naman akong gumagawa ng sulat nito yan. No? Dear 72 countries. Yan, gagawa nga akong sulat. Dear 72 countries. Mga ka-OFW, kumusta kayo? Sa mga kayo naroon, ipinaabot ko ang aking pangumusta na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan na inaabot ng aking tinig na ito. Ang inyong kaagapay sa hirap at ginawa, Kuya Manny Calvito po. Sign. Pwede rin pala intro ng programa, no? Yung sumusulat ka, di ba? Ayan naman, no? Kaya, pwede na rin kayong maging announcer. Pwede na kayong maging kapalit ko. Basta marunong kayo sa gumawa ng sulat. Dear, Kalaguyo, Kabit, Darling, Sweetheart. Mga ka-Pilipino, ating pong pupuntahan ngayon ay isang bahagi ng Saudi Arabia. Ewan ko kung saang partido. Kanina, anong kausapin natin si Irene Pergis Fidelino ay doon sa mismong Saudi Arabia. Ngayon naman ay lilipat tayo sa kabilang dako sa Saudi Arabia pa rin na kung saan ay makakausap natin ang isa pa rin sa mga ka-OFW natin at aalamin natin ang kanyang buhay-buhay sa Saudi Arabia matapos sa iwanan ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Yan. Wala iba kundi si Jenny Capino. Magandang madaling araw na dyan sa Saudi Arabia ngayon. Ano? Magandang umaga dyan sa Saudi Arabia mula dito sa hapon ng Los Angeles. Kumusta ka, Jenny Capino? Hello po. Okay lang po. Okay lang po dito. Magandang hapon po sa inyo. Ang linaw ng signal na Nyariana. At lahat naman na-interview ko na nariyan sa Saudi Arabia, ay nakatalukbong yung mga buhok. Ganun ba talaga yon? Hindi ba ninyo nilulugoy ang mga buhok diyan? Tinatakpan talaga ang mga buhok? Opo, ganun talaga siya. Oh. Kailangan talaga nakatakip. Hindi nila pwedeng makita. Okay, batiin mo ang iyong mga ka-Facebook, ang iyong mga friends of friends sa iyong mga grupo at mga pages. At ganun din batiin mo yung mga mahal mo sa buhay na nasa Pilipinas. Go ahead. Okay po, salamat. Ikodi ko po ako eh. Teka lang po. Palagay ko ito yung... binabati ko po muna yung mga anak ko. Siyempre, yung anak ko, unahin ko po, bilangin nyo na lang po Okay, sige nga. Ang anak ko, ang panganay ko si Edric po, and then Charmaine Jane, and Irene Claire, Shane, Eduardo, hindi ka na sumablay, Honey, Stephanie, Honey ang palayaw niya. And then, Guadalupe Faith, yung bunso ko. And then, binabati ko na rin yung Teka, pinabilang mo sa akin eh. Sandali, pinabilang mo sa akin eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ba lahat ng iyong anak? Ha? Opo. Oh, wow! Napakayaman mo. Yan ang iyong kayamanan na hindi pwedeng ihambing doon sa kayamanan ng iba. Kaya pwede mong ipagmalaki ang iyong kayamanang iyan. At huwag mong sabihin na ikaw ay single mother din. Tumpak po.
Ha? Ang ibig sabihin, single mother din. Nako, Diyos ko. Ito ang sinasabi ko. Ito ang sinasabi ko sa mga... ayoko nang kabarkadahin yung mga naging asawa nyo. Ha? Ayoko. Yung asawa ni Irene Fergus, ayoko maging barkada yun. Yung asawa mo, ayoko rin maging barkada. Biro ko lamang yan. Pero yan ay makahulugan. Yung mga sinasabi kong yan. Magtungo tayo riyan sa iyong kinaroroonan. Saan parte sa Saudi Arabia ang iyong kinaroroonan, Jenny? Sa ngayon po talaga, nandito po sa Al-Kharj. Pero ang ano talaga namin, yung bahay talaga ng aking madam ay nasa Al-Oreja. Riyadh po kami, Riyadh. Nasa Riyadh. Okay. Munti ka na nagkamali dahil ayoko nang tawagin ninyo na amo yung inyong employer. Ang gusto kong tawag nyo ngayon na employer. Yung employer ko, ganon. Anong trabaho mo? Empleyada ako. Yan. Ayoko na sabihin nyo na ako'y kadama, ako'y katulong o domestic helper. Ayoko nang ganon ang tawag nyo sa sarili nyo ngayon. Gusto ko, ang tawag nyo ngayon ay, saan ka nagtatrabaho? Sa Riyadh. Anong trabaho mo doon? Empleyada ako. Saan? Yung employer ko. Sino? Si Mrs. Tirpolana Tamparurong. Ganon. Ayoko na sabihin nyo na saan ka nagtatrabaho? Sa Riyadh. Anong trabaho mo ron? Ayoko sabihin nyo domestic helper. Ang sagot nyo kung sino man magtatanong ay empleyada ako ng aking employer. Sabihin sa iyo, bakit ka empleyada? May kontrata kami. Diba? Kung walang kontrata, katulong. May kontrata kayo At saka lumipad kayo from the Philippines, gumastos, nagkaroon kayo ng visa, nagkaroon kayo ng passport, ibig sabihin yan ay legal at you are a professional. Ibig sabihin professional na empleyado dahil they call you professional dahil nagsusweldo kayo. Profession dahil kayo ay sumusweldo. So you are a professional na empleyado, hindi domestic helper. Kaya dapat dyan, ang ginawa na sana ng ating Department of Education ay hindi caregiving course. Ay employee course. Yan, dapat gano'n, no? Pinabababa ninyo ang kategorya ng ating mga ginang ng tahanan ng Pilipinas. Mapitik ko yung ilong ninyo, So, ilang taon ka na diyan sa Riyadh? Bali po this coming Ramadan, 3 years na ako dito. Ang ibig sabihin, kontrata ko. Ang ibig sabihin ay 3 taon ka pa lamang na OFW. Opo. Baguhan lamang po. Ilang beses nang nai-renew yung kontrata mo? Wala pa rin po. Bali, as of now, extended lang ako sa kanila. Wala kaming, tapos na yung contract ko. Yung, bago ka nagpunta 3 years ago, diyan sa Riyadh, ano ang trabaho mo sa Pilipinas? Dahil nakita ko rito, single mother, 7 ang bunga ng bulungan sa madaling araw. Hindi kita pinagtatawanan, kundi nakikita ko lamang kung ano ang bunga ng matapos ang 7 supling ay naging single mother ka. Yun ang hindi ko lubos maisip. Yun ang hindi ko maintindihan sa mga kalalakihan. Ilan kalalakihan, hindi naman lahat. Mga ilang kalalakihan sa bansang Pilipinas. Katulad nga ng in-explain ko kanina kay Irene. Ang empleyado namin sa Pilipinas, diyan sa Pilipinas ay mahigit na 100 yung namamahala. Ang aming security guard ay 2,500. At yung percentage ng mga kababaihan doon sa empleyado namin, 15% ay mga single mother. What happened? Dito sa Amerika, mga kapilipino, mayroong divorce. Diyan sa Pilipinas, walang divorce. Gaano na lamang, ano na lang ang buhay ng inyong iniwanan ng mga misis. Di ba? Wala naman sila makukunuhang alimony. Okay, balik tayo kay Jenny.
Nung bago ka umalis ng Pilipinas, ano ang iyong trabaho sa ating bansa? Bali po, networker talaga ako. Tapos, halos lahat ng pasukan ko. Tapos, nakapag-ano rin po ako sa isang, sa ayaw na ayaw niyong politician. Nagtrabaho ka sa politician? Isang politician. Walang masama. Okay. Walang masama dyan. Ang politiko, kaya ako naman sila laging pinapansin dahil gusto kong magising sila sa katotohanan. Dahil, siyempre nga naman, kapag yung biglaan, ito just think it over. Maging ang isang artista, kapag biglang sumikat yan, natataranta yan, di niya alam kung anong gagawin niya. Ganyan din ang politiko. Kapag siya ay nanalo, natataranta yan, di niya malaman kung sino ang kanyang bigyan ng pansin, kung anong mga... kaya, ang nananatili sa kanya ay yung kinang ng salapi. Natataranta siya di ba? Kaya, ang ating layunin, yung pagkakataranta nila, ay pitikin natin yung ilong nila para magising. Natataranta pala ako. Di ba? So, pitikin natin yung ilong nila para sa ganun yung pagkakataranta nila sa pagiging popularidad nila ay magising sa katotohanan. Teka muna, tama nga pala si Calpito. Busog na itong bulsa ko. Tama na muna ito. Bigyan ko naman ng kabusugan. Di ba? Kaya pinipitik ko ang ilong ng mga politiko para sa ganun ay magising sila sa katotohanan. Natataranta sila hindi na nila mabilang yung pera nila ganun yan. Kaya hindi masama yung naging empleyada ka ng isang politiko. At sana pinitik mo rin yung ilong nila katulad ng pagpipitik ko. Ilang taon na namasukan ka sa politiko? Bago po ako nagpunta dito, 33? 31 to 33. Nung edad mong 31 at saka hanggang 33, ganun ba yun? Kasi kung bibilahin ko, 33 years ka na nagtrabaho sa kanya? Hindi po. Bali, 31 years old ako up to 33. Okay. Gusto ko lang kayong paligayahin dahil gusto ko yung mga interview natin dito ay kasi manababasa natin dyan sa mga nasa Facebook puro kalungkutan, rape, minaltrato, tumalon sa bintana dahil sa panis sa mga pinakakain, nakaka-depress. Kaya pinatatawa ko kayo sa ating mga interview para mabago man lang tayo ng ibang kwentuhan. Hayaan ninyo ang mga kwentuhan namin sa Lunes ay yung mga rape. Sino magkukwento? Yan si babaeng Palus, si Princess Aliyah Kasim. Dahil yun ang aking yun ang aking angkor sa mga pagliligtas ng mga inaapi. Kaya tinawag ko siyang babaeng Palus. Abangan nyo sa Lunes yan. Ngayon, from the Philippines, paano ka napunta sa Amerika? Sa Riyadh? May friend po ako na nakakilala niya yung bali dati din siya doon nag-apply. Yun po, yung sa friend ko. Nag-apply ka na rin? Ganon? Opo. Sinama niya ako. Hindi ka naman nahirapan doon sa kontrata ng agency na humawak sa iyong pagpunta sa Riyadh? Wala po talaga sa loob ko kasi talaga mag-abroad. Nakakatawa nga po kasi pagkatapos ko na naibigay na nila yung yung flight ko. Kumbaga tapos na, nagtatago ako. Ayoko silang kausapin pag tumutunog yung cellphone ko. Kaya yung asawa ko lang talaga porsigido. Para mapalayo ka. Nambubugin ka naman, Calpito. Pambihira ka, Calpito. Okay. So,
parang napilitan ka, pero ngayon ay nagustuhan mo na rin dahil unang-una, nagkakaroon na ng pagkakataon para punong-puno na mapapadala mo ang iyong sustento doon sa 7 mong anak, right? Opo. Malapit na matapos siguro ang iyong kontrata. I-renew yan? O uwi ka na sa Pilipinas? O manatili ka pa riyan sa Middle East? Kasi po ang ano nila sa akin, if ever na hindi pa rin ako uuwi, hindi pa tapos yung usapan namin, binibigyan na nila ako ng kumbaga tataasan ulit daw po yung sweldo ko. Ino-offeran ka na kaagad. Offer na agad. Kaigihan naman yun. Sandali, basahin ko itong dito, ha? Meron. Yun din yata nagpadala ng message dito sa aking PM doon sa kay Irene. Sabi niya rito, Kuya Manny, itanong mo nga kay Sis Jenny na pag uwi niya sa Pilipinas, mag-apply siyang artista. Mukhang meron ka. Palagay ko itong mga tagahanga ninyo ito. Ha? Mag-apply ka daw artista. Pagdating mo sa Pilipinas, sabi rito, kagaganda nga naman. Ha? Kagaganda nga naman ang mga na-interview natin ngayon. Ha? Nakita ninyo mga Kapilipino. Ha? Kaya wag ninyong sabihin kayo ay DH, domestic helper. Sabihin niyo kayo ay empleyado. Dahil, tingnan ninyo, mga edukada, kaganda, may pagmamalaking iyan ay larawan ng isang tunay na Maria Clara, tunay na Pilipina. Ay, tingnan ninyo, kung ang ating, napunta na naman ako sa mga politiko, kung ating mga politiko ay gagawa ng matibay na batas na pangalaga na ating industriya at paunlarin ng industriya ng Pilipinas, mayroong trabaho na mapapasukan ng mga ina na yan na pinaalis ng mga asawa. Isipin niyo, tinutulak ko, sige, mag-abroad ka, para pag-alis mo. Pag-alis mo, bye-bye! Nako, talaga din naman, Kaya, ito ang aking pamimitik ng ilong ng mga politiko. Ipagpaumanhin ninyo kung sa ilong ko kayo pipitikin. Sana ay paunlarin ninyo, paramihin ninyo ang industriya ng Pilipinas. Paramihin ang mga pabrika dahil yan ng pabrika lamang. Yan! Bakit umunlad ang Amerika? Bakit umunlad ang Europe? Bakit umunlad ang Germany? Dahil sa pabrika. Sino ang mga nagtayo ng pabrika? Mga Kapilipino nagtayo ng kanilang mga pabrika ay ang mga inventor, mga scientist, mga physicist, mga tao na nasa science domain. Hindi mga politiko ang mga nagpaunlad dyan sa Amerika. Naging leader lang sila. Pero ang nagpaunlad sa Amerika ay si Edison, si Graham Bell, si Howard Hughes, si so-and-so. Yan ay mga inventor, mga Kapilipino, mga scientists. Sa Pilipinas, nasaan ang mga scientists ninyo? Nangawala dahil ayaw naman ninyong bigyan ng halaga. Kaya ang tangi na pwede magpaunlad sa Pilipinas, ito, mark my word, ay ang paunlarin ang ating industriya para may mapasukan trabaho ang mamamayan. Hindi yung sinasabi nyo na kung ano-ano na, okay, kapag ako ay binoto ninyo, magtatayo ako ng maraming eskwelahan. Ang tanong ko ito, pag ikaw nagtayo na eskwelahan, marami ang magagraduate, saan mo sila papupuntahin? Pupunta ng OFW. Dahil wala ka naman itinayo na pabrika para doon sila magtrabaho. Pero kung ang inyong itatayo ay hindi yung pagandahin ko, ang inyong mga eskwelahan, bibigyan kayo ng murang pabahay, bibigyan ko kayo ng magandang karsada. Kung murang pabahay, bibigay mo sa kanya, after 5 years, maririmata. Alam niyo kung bakit? Wala siyang panghulog, walang pang-installment, dahil wala naman trabaho yung tao, binigyan mo ng murang pabahay. Kaya, baloni! Yan, pinapangako ninyo yan. Kung ang ipangako ninyo sa ating mamayang Pilipino ay, kayo ay bibigyan ko ng trabaho sa magitan ng pagpapatayo ng mga pabrika. Dahil ang pabrika lamang ang pwede kayong magtrabaho at ang i-export natin ay produkto, hindi na yung mga misis ang i-export natin para yung
Sige, sige na. Jimmy, mag-abroad ka na. Yun ang sinasabi ng mga mister. Oh! Yan, okay. So, nakita ko doon sa iyong Facebook, dahil alam mo ako, chismoso. Naninilip ako ng mga Facebook ninyo. Nakita ko ron na ikaw ay mahilig kumanta. Siyempre, pag mahilig ang isang tao, marunong din kumanta. Sa Facebook, di ko naman naririnig kung marunong kayong kumanta or what, kundi nakikita ko lamang na kayo ay mahilig sa music. At nakita ko na yung Lady Kalpiting na inirelease ng inyong lingkod ay isa ka sa humahanga yata, ewan ko kung humahanga, kundi nagla-like lamang dahil sa napipilitin kayong mag-like. Ngayon, pwede bang hilingan kita na kumanta? Ayan! Wow! Na mayroon yata akong pakakantahin ngayon dito. Kakaiba naman ito. Okay. So, pwede kitang hilingan na kumanta. Okay po. Oh, wow! Ito ang bravo! 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 Clap! 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 Yun ang ginagamit ko sa Facebook. Okay. So, anytime, ay pwede nating simulan. Go ahead. Acapella lang po, Kuya Manny. Okay. Okay. If there were no words, no way to speak, I would still hear you. If there were no tears, no way to feel inside, I'd still feel for you. And even if the sun refused to shine, even if romance were out of rhyme, you still have my heart until the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. All of my life I have been waiting for all you give to me. Open my eyes and show me how to love unselfishly. I dream of this 1,000 times before. In my dreams I could love you more. I will give you my heart until the end of time. You're all I need, my love, my Valentine. Wow! Bravo! Bravo! Wow! Okay. Galing naman ito ay hihilingin namin. Sana ay pagbigyan mo. Ewan ko lamang kung mayroon ka na lyrics nito. Pwede bang kantahin mo yung Lady Kalpiting? Sige nga. Kauna-unahan. Okay. Kauna-unahan ito na kakantahin ng ibang tao bukod doon sa kay Jay Balasi Jr. na pinakanta ko doon sa inirelease kong video. Pwedeng kantahin mo. Okay. So, anytime, go ahead. Okay. Pero hindi ko po umpisan doon sa pambaba. Okay. Titipitin mo ang hiwaga mo'y nagkapagtataka, tulad mo'y simbolo ng pag-ibig at pag-asa. Sana'y nakikinig ka sa aking awitin. Okay na po ba yun? Wow! Ay, nako talaga din naman, pinasaya mo kami at kakaiba ang ating nature of interview ngayon, kaya ako ay nagagalak. At hindi lamang itong pagkakataon na ito ang ating pag-uusap ulit dahil kayo ay aking minsan pang iimbitahan dito sa ating himpilan para tayo ay magkatuwaan. Kaya kung may nais ka na ipaabot na pagkain kaisipan, palawagan, public service, pagbati,
sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga friends sa Facebook. Nasa iyong pagkakataon bago tayo pansamantalang magpaalam. Go ahead. Okay po, salamat. Batiin ko lang po lahat ng mga taga-hula hoop, my family and my friends. So, Lok, I love you. Yung mga taga-hula hoop po talaga, yung mga very supportive sa akin, katulad ni na Ate Jovi Tapoles, and then si Ate Anissa Habalon Abangco, and si John Galanza, Glenny Toraja, and then si Saranghio Jolie, binabati ko din po, hi, and then si Loredo, and si I learned, Low Aces, hi. At saka si ano po, yung naging, alam niyo Kuya Manny, nagkaroon ako ng best friend dito sa Hula Hoop. Sa katauhan, talagang naging best friend kami. Sino? Siya yung napakabait si Ate Jelsky Tamsbroken from North Carolina. Oh, yan yung yung isa sa mga naunang bumili ng aking libro na Hula Hoop. Yang Opo, siya. Si Tamsbroken ba yan? Jelsky Tamsbroken. Yeah. Okay. So, sino pa? Pinapati ko rin po si Mary Ann Cabunok from Philippines. From Philippines siya, kaibigan namin at si Jelsky din po. And then si Ate Girlie Cordova and Kuya Allen from California. Redondo Beach, California. Ayun po. Yun. At saka yung pinasasalamatan ko rin po si Ate Menchu Garcia, yung pinupuntahan ko po ditong siya yung pinaka-kamag-anak ko na dito, si Ate Menchu Garcia, yung friend din po niya si Ate Nora, at saka si Mel, hello din po. Tsaka binabati ko na rin yung lola ko, yung talaga yung nagpalaki sa akin, yung lola. Nanay Irene ko, miss na miss ko na Nanay Irene ko. Salamat po. Yun lang po. Okay. Mga Kapilipino, yan po. Mula sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Atin pong direktamente nakausap ang isa sa napaka-aktibo at isa sa ularang ina na mawiwiga ko na isa sa kung ako'y magbibigay ng mga bantayo, monumento, isa mga ito na bibigyan natin at sasaluduhan mga Kapilipino sapagkat tignan ninyo, hindi ko na bibilangin sa aking mga daliri kung ilan ang kanyang sinusuportahan sa Pilipinas. Nagpupuyat sa pagtatrabaho. Lahat ay kanya ibinubuhos ang pawis, pagod, upang sa ganon masuportahan ang kanyang mga mahal na mga anak na iniwan sa Pilipinas. Si Jenny Capino. Mga Kapilipino, inyong kaulaya o sa hirap at ginhawa. Pansamantala nagpapaalam, Kuya Manny Calpido po, nag-iiwan ng pagkain kaisipan, ang utang na loob ay hindi nyo dapat nabayaran, sa halip ito ay ipasa. Sa inyo lahat, maraming salamat at mabuhay. Operation Tulong.